grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, to you I lift my offering and set my heart on higher things. For if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pong mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagpalain po minamahal ang mga kapatiran po na tapat na nagbibigay. Hallelujah. At nawa ang ating mahal na Panginoon magpala sa inyo. Praise the Lord. Hang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Purihin ang ating pong dakilang Diyos. Hallelujah. At tayo po minamahal. Hallelujah. Narito na po sa bahagi ng ating pong pinakamahalagang bahagi na po ng banal na gawain ng pakikinig po ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hallelujah. At ito po dalihin ng ating pong beloved preacher Alan Gaco. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po pansamantala pong tumayo bilang paggalang sa salita ng ating mahal na Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Glory and glory to God. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher John Tan. Amen. Praise the Lord. Let us pray. O mapagpala namin Diyos, mabanal sa matamis at makapangyayang pangalan mo aming pinakamahal na Jesus. Maraming salamat sa araw na ito na nandito kami lahat. Ngayon pinagtitipon mo, malaming Panginoon, sa nag-isang layunin na kaya aming purihin sa aming mga puso. Malaming Panginoon, nalalaman mo ang aming mga kahinaan, nalalaman mo ang aming pagsalangsang at sa aming mga pagkukulang. Patawarin mo ang bawat isa, malaming Panginoon. Sa mga oras na ito, sunat dalangin na may ginagalang malapastor, gamitin mo ang bibig ito, malaming Panginoon, magsilbing pagpapala sa buong kongregasyon. And when thy word proceeded out from my mouth, O Lord God, Heavenly Father, give us the wisdom, the knowledge, and the understanding, and feed your flocks today, O Lord God. Hallelujah. And by the power of God, all such of evil right now, we command, cast out in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory and glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. All the praises and the glory, the thanksgiving, the highest majesty and honor belong to the Almighty Father in heaven. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Glory and glory to God. Hallelujah. And I give a double honor and respect once again to our beloved pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, a man of God, a prophet of God, and our illustrious and treasure the blessed teachings and the memories of our dearly beloved assistant and honorable pastor, Lina C. Almeida, and to all the beloved Almeida children. Praise the Lord. Hallelujah. Isang magandang gabi sa kanila, isang magandang araw man kung saan naroon sa dako ng mundo. Amen, praise the Lord. Maging sa lahat ng mga beloved Woodcast viewers, amen, praise the Lord. Magpapalain po kayo. Stay tuned with us and be blessed, amen. Glory to God. Maging dito sa dako ng Toronto, amen, praise the Lord. Sa dako ng Ottawa, hallelujah. Isang maganda pong hapon sa ating lahat, mga minamahal, amen, praise the Lord. In the name of Jesus, glory and glory to God. Maging sa ating butihin at minamahal na bisita sa mga oras na ito. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Pagpapalain natin pinakamamahal na Panginoon, beloved kapatid Mark. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Glory and glory to God. Hallelujah. Isang napakagandang bagay
ang mapunta tayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Although maraming nagsasabi mga minamahal na ang Diyos ay iisa. Amen, praise the Lord. At ang Diyos ay tunay na mahabagin at maawain. At ang Diyos ay makapangyarihan. Amen, praise the Lord. Ngunit sa totoong iglesia mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, for the word Peter, upon this rock I'm going to build a church. And even the gates of hell shall not prevail against this church. Amen, praise the Lord. So ito ang tinatawag na patunay o katunayan na tayo ay nasa buong katotohanan. Amen, praise the Lord. Dahil mismo ang Diyos, mga minamahal, ang nagbibuild sa kanyang iglesia, ang nagtitipon sa kanyang mga anak. Dahil sabi ng mahal na Panginoon, I have other sheep which I have, which are not of this fold. Them I must also bring. Amen, praise the Lord. And they shall be one fold, and they shall be one shepherd. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon Jesucristo. So ang mapunta sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos na buhay ay isang napakalaking pagpapala. Amen, praise the Lord, glory and glory to God. Yun, nandito tayo mga minamahal sa atin pong pag-aaralan sa oras na ito. For my grace is sufficient for thee. Amen, praise the Lord. From the book of 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Amen, praise the Lord. Pakibasa po. Beloved Bible readers. Amen, praise the Lord. The book of 2 Corinthians chapter 12, verse 9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Amen, praise the Lord. Glory to God. God bless you po. Praise the Lord. Dito po sa pagkabasa sa ikalawang mga taga-Korinto, kapitulo 12, talata po ay 9. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong mga mapupuri na may malaking galak sa aking kahinaan, upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Amen, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamahal na Panginoon. God bless po, our beloved preacher John. Glory to God. Dito mga minamahal, my grace is sufficient for thee. Amen? Kumbinsido tayo dito mga minamahal. Ang lahat ng kumbinsido magsabing, praise the Lord. Praise the Lord, glory and glory. Totoo naman talaga mga minamahal, na ang grasya ng mahal na Panginoon ay sapat-sapat para sa atin. Amen? Ang grasya ng mahal na Panginoon hindi nagkukulang sa bawat isa. Amen, praise the Lord. Kung ating mababalikan ng ating mga buhay, mga minamahal, kahit na nung wala pa tayo sa tunay na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang grasya ng ating dakilang Diyos ay sumasagana pa rin sa atin. Amen? Glory to God, hallelujah. Bakit nasabi natin mga minamahal? Dahil dati-rati mga minamahal, noong tayo'y nagsamba sa ating mahal na Panginoon, hindi natin siya nasamba ng buong buo. Amen? Hindi natin na isasagawa yung tunay niyang kalooban sa ating mga buhay. Ang purihin siya. Nasabi ng mahal na Panginoon, for God is a spirit, and they that worship Him must be worship in the spirit and in truth. Amen? So ibig sabihin, sasambahin natin ang mahal na Panginoon sa espiritu at katotohanan. Dati sa ating pinanggagalingan, hindi natin nasamba yun. Hindi natin nasasagawa yun. Amen? Sa espiritu at katotohanan. Bakit? Pagsamba natin doon mga minamahal, kahit ano pang sabihin natin, pero ito ang totoo. Pagsamba natin mga minamahal, pagtingin natin doon sa dako ng altar mga minamahal, titingnan talaga natin kung sino nandoon. Amen? Kung anong kulay, kung gaano kalaki, kung sinong pangalan niya mga minamahal. Amen? Nakikita natin yun mga minamahal. Isang bagay na yun mga minamahal na hindi nakakalugod sa ating mahal na Panginoon. Kasi sabi ng mahal na Panginoon, for I am your God, I am a jealous God. There's no other gods besides me. Amen, praise the Lord. I am a jealous God. Don't make any graven images and bow down before them. Amen, praise the Lord. So ibig sabihin mga minamahal, dati-rati, naisasagawa natin yan. Amen? Sa buong katotohanan, sinasabi natin ito, hindi upang tayo ay saktan. Kung hindi, upang ating gunitahin ang ating pinanggagalingan at ihambing natin ang ating mga buhay ngayon na lubos nating sinunod ang kanyang kalooban. Ngunit mga minamahal kong mga kapatid, ganun pa man, hindi man tayo nakakaabot sa kanyang kaluwalhatian. Ang pagpapala ng mahal na Panginoon, nakaabot pa rin sa atin. Amen, praise the Lord. Bakit? Mula noon,
hanggang ngayon, mula nung nasa lusak tayo ng kasalanan hanggang sa mga oras na ito, inahon niya tayo sa kasalanan. Dinala niya tayo sa totoong banal na gawain upang siya ating makilala ng lubusan at binihisan niya tayo ng may kabanalan. Kung hindi sapat ang kanyang tinatawag na grasya, hindi tayo makakarating dito, mga minamahal. Amen? Pero dahil ang kanyang grasya ay sapat para sa atin, mula noon at hanggang ngayon, nakakarating tayo sa buong katotohanan at atin itong napag-alaman na mayroon pa palang mga bagay na nating dapat gawin upang may sasagawa natin ang buong kalooban. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoong Hesus Kristo. Glory and glory to God. And He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Amen. Sa ating mga kahinaan, mga minamahal, maniwala ba tayo na may kahinaan tayo? Maniwala talaga tayo, mga minamahal. May kahinaan ang tao. Amen? Kahit sinong magsasabi, kahit presidente, kahit hari, kahit sinong magsasabi, kahit ministro ka, may kahinaan ang tao. Dahil laman tayo, mga minamahal. Amen? Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, my strength is made perfect in weakness. Ang ibig sabihin ng mahal na Panginoon, mga minamahal, napakasimple lang, ang Diyos magbibigay sa atin ng kaalaman. Sa bawat kahinaan natin, sa bawat kalungkutan, when we feel that the world talagang stumbling para sa atin, mga minamahal, parang nakikita natin na sa ating kapaligiran, mga minamahal, ang mga taong nagmamahal sa atin ay tila bagay unti-unting lumilisan. Amen? Ang ating mga kaibigan, kung minsan mga minamahal na ating kinikilala, na ating masasandalan, unti-unting nanghihina ang kanilang pagtingin at pag-ibig sa atin. So, sa oras na yan, mga minamahal, mararamdaman mo na nanghihina ka. Sa oras na yan, mga minamahal, nararamdaman mo na nangangailangan ka. Sa oras na yan, mga minamahal, nararamdaman mo na nangangailangan ka, the shoulder to lean on. Amen, praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, doon sa tinatawag na kahinaan na yon, ang sabi ng mahal na Panginoon is made perfect. My strength is made perfect. Paano magiging perfecto ang kahinaan o ang lakas ng mahal na Panginoon sa ating mga kahinaan? Ang nais pala ng mahal na Panginoon, sa oras na tayo ay nanghihina, sasandal tayo sa Kanya. Sasandig tayo sa Kanya. Manampalataya tayo sa Kanya. Magtitiwala tayo sa Kanya. At ang pagtitiwala na yun, mga minamahal, magiging perfecto sa harapan ng mahal na Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Praise the Lord. Hindi pala nais ng Diyos na sa ating kahinaan, dalhin natin ito, bubuhatin natin ito. We cannot carry the world. Amen? Hindi natin maidalala, mga minamahal. Hindi natin mabubuhat ang tinatawag na kabigatan. Ang ating mga kahinaan, wala tayong magagawa doon. Ngunit kung tayo ay nagtitiwala sa mahal na Panginoon, ang Diyos ay maraming magagawa. Kung ang tao ay walang magagawa, Diyos ang gagawa para sa atin. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoong Hesus Kristo. Glory and glory to God. 2 Corinthians chapter 12, verse 10. Bali, ibaba lang po natin, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Ituloy lang natin. The book of 2 Corinthians chapter 12, verse 10. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Praise the Lord. Glory to God. God bless you po. Hallelujah. Sa Tagalog. Pagkabasa po sa talatang 10 sa kabanatang 12 ng Ikalawang Korinto, kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga panghihinagpis, dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Amen. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon. God bless po. Glory to. Sapagkat kung ako'y mahina, ako'y malakas. Bakit? Pag atin pala, mga minamahal, na i-acknowledge na tayo ay mahina, pag i-acknowledge pala natin sa ating dakilang Diyos, mahal na Panginoon, mahina talaga ako. Hindi ko talaga magawa ang bagay na ito kung wala ka sa akin. Doon kaya
tayo lalakas, mga minamahal kong mga kapatid. Hindi pala natin akuin na kahit na tayo mahina, talagang gagawin natin at gagawin sa ating mga lakas. No, hindi natin makakaya, mga minamahal. Kung tayo pala ay mahina, mga minamahal kong mga kapatid, atin pala itong idudulog sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At dun sa kahinaan na yan, dun niya tayo palalakasin. Dahil ang taong malakas na sa kanyang sariling pag-iisip, hindi na siya palalakasin pa. Pero ang taong mahina na nangangailangan ng kanlong gabay at patnubay sa dakilang Diyos na buhay, iyon ang kanyang palalakasin. Kasi sabi ng mahal na Panginoon, kung ikaw ay nasa itaas na, hindi ka na ilalagay sa itaas pa. Kung ikaw ay nasa itaas na, ganito lang yan, mga minamahal. Ang gulong, kung minsan nasa taas, kung minsan nasa ilalim. Amen? Ang gulong pag nasa itaas na, mga minamahal, pag ito'y umikot, hindi siya papataas muli, papailalim siya, mga minamahal. Ang ibig sabihin, pag ikaw ay itinataas ng mahal na Panginoon, ibababa natin ang ating mga sarili sa ating dakilang Diyos at itataas niya tayong muli. Amen? Kung tayo, mga minamahal, ay mahina, nagpapakababa sa ating harapan sa mahal na Panginoon, siya ang magtataas sa atin. Amen? Praise the Lord. Kaya sabi dito, mga minamahal, therefore I take pleasure in infirmities. Amen? I take pleasure in infirmities. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan. Dahil kapag ako'y mahina, ang ibig sabihin, sasalubong agad ang mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, nandiyan agad ang gabay at patnubay ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen, praise the Lord. Kung ako'y mahina, ang mahal na Panginoon ay handang tutulong sa akin. Amen, glory and glory to God. Hallelujah, praise the Lord. Sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig. Kita mo mga, sa mga pangangailangan, mga sa araw-araw marami tayong pangangailangan. Amen? Sa atin lang, pamilya, mga minamahal, we're going to provide our family. Amen, praise the Lord. Hindi natin, mga minamahal, maididinay yan. Sa ating mga pamilya, magpo-provide tayo talaga para sa bukas. Amen? Ang sabi dito, mga minamahal, sa aking mga pagkakausig, ngayon, mga minamahal, habang nagpo-provide tayo sa ating mga pamilya, mga minamahal, habang nagtatrabaho tayo para sa ating mga mahal sa buhay, ang sabi dito, sa mga pagkakausig, parang inuusig pa rin tayo, mga minamahal kong mga kapatid. Amen? Bakit? Paano tayo inuusig? Kasi, mga minamahal, kung minsan ang ating makita, hindi pa sapat. Talaga naman, mga minamahal. Kung minsan, mga minamahal, ang ating mga paghirap, dinoble na natin, mga minamahal, para lang, mga minamahal, mayroon tayo. Kung minsan, mga minamahal, kulang pa. Amen po ba, mga minamahal? Bakit? Kasi, kung minsan, mga minamahal, sa ating tinatawag na pagpo-provide, sa ating mga pagtatrabaho, na i-focus natin ang ating mga panahon doon. Nakalimutan natin, mga minamahal, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Nakalimutan natin, mga minamahal. Kaya, mga minamahal kong mga kapatid, nabibigatan tayo, lalo tayong nabibigatan, lalo tayong nahihirapan. Bakit? Kung ano ang ating mga pangangailangan, unang nakakaalam ang mahal na Panginoong Hesus diyan. But, ang sabi ng mahal na Panginoon, sabi ng dakilang Diyos na buhay, huwag nating kalilimutan ang pagkakatipon ng mga banal. Amen po ba, mga minamahal? Is it a commandment? Yes. It's a commandment. Paano ang commandment magiging buong buo at magiging epektibo? Tuparin natin. Because the commandment is only a commandment. Kung hindi natin siya gawin, mga minamahal, wala ring mangyari. Kaya ang sabi dito, mga minamahal, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting to one another. Paano natin ma-exhort ang isa't isa, mga minamahal, kung hindi natin nasunod ang tinatawag na not forsaking. Amen? So, ang nais ng mahal na Panginoon pala, mga minamahal, sa kabila ng ating mga hinahanap, sa kabila ng ating mga kahinaan, sa kabila ng ating mga kabigatan, sa kabila ng ating mga pagsusumikap, huwag nating kaliligtaan lagi na mauuna ang kanyang kalooban sa ating mga buhay. Dahil kung nauna ang ating mga kalooban, mga minamahal, ang ibig sabihin, malakas na tayo. Amen? Malakas na tayo. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoong Hesus, kung ikaw ay mahina, ang aking kalakasan ang magbibigay sa iyo
ng tinatawag na kasakdalan. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesucristo. Mahal na Panginoon, hindi ko magagawa. Kasi alanganin talaga. Pakibasa po, Philippians chapter 4, verse 13. The book of Philippians chapter 4 verse 13. Amen. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Amen. Praise the Lord. Glory to God. God bless po. Sa pagkabasa po sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, talata po ay 13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ang sabi ng tao, mahal na Panginoon, talagang nahihirapan ako. Talaga naman hindi ko makakaya. Ngunit sabi dito mga minamahal, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Amen. Praise the Lord. Magagawa pala natin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na siyang nagpapalakas sa atin. Hindi natin totoo na magagawa kung ating gamitin ang ating sariling mga lakas. Ngunit sabi ng mahal na Panginoon, magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Magagawa lang natin kung si Kristo na ang ating sandigan. Kung si Kristo na ang ating pagkakatiwalaan. Kung ang ating mga mata ay ifo-focus lang natin sa Kanya, magagawa natin mga minamahal. Walang imposible sa ating pinakamahal na Panginoon. For with God, nothing is impossible. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Glory and glory to God. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po mga minamahal, totoo mga minamahal, na sa ating pong pamumuhay, talagang hindi po madali. Kasi mga minamahal, sa ating mga pamumuhay, it's like a journey po mga minamahal. Nung atin nang napag-alaman at atin nang nalalaman mga minamahal, ang tinatawag na katotohanan. Sa ating pamumuhay sa araw-araw, it is a kind of journey mga minamahal. Na sa ating paglalakbay mga minamahal, ang daan papunta sa ating tahanan, hindi straight lang mga minamahal. Mayroong paikot-ikot mga minamahal, mayroong paakyat, mayroon din pababa mga minamahal. Ganon ang daan din mga minamahal kung mga kapatid na sabi dito sa ating pinakamahal na Panginoon, ang daan papuntang langit, hindi madali. Mayroong pataas, mayroon ding pababa, mayroon ding paikot, paikis-ikis mga minamahal kong mga kapatid. Ang mga tinatawag na pataas mga minamahal, yung mga akyati natin sa araw-araw. Amen? Yung mga hindi natin makakaya, kumbaga mga minamahal. Yung mga nabibigatan tayo mga minamahal, yun ang mga daan. Pero sa katotohanan mga minamahal, huwag tayong lumayo dito. Huwag natin itong takasan mga minamahal. Dahil dito lang mga minamahal, ito lang ang totoo mga minamahal kung mga na daanan papuntang langit. Kung hindi tayo makakapag-survive dito mga minamahal, hindi tayo makakarating sa langit. Kasi ang daan mga minamahal kung mga kapatid papunta sa kapahamakan, malawak, malaki mga minamahal. Ang ibig sabihin, walang paakyat, walang pababa, walang paliko, walang pakanan, pakaliwa mga minamahal. Yung daan na tayo ang nasusunod. Amen po ba mga minamahal? Pero ang daan papuntang langit, hindi tayo ang nasusunod. Ang Diyos na dakila. Kaya mayroong paakyat, mayroong paikliko dito mga minamahal, mayroong palalim mga minamahal kong mga kapatid. Ngunit kung atin itong susundin, ang sabi ng mahal na hindi mo makaya dahil laman ka. But I can do all things for Christ that hath strengtheneth me. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus Kristo. Glory and glory to God. Philippians chapter 4 verse 19 po. Amen, praise the Lord. Malapit na po tayo magtapos. The book of Philippians chapter 4 verse 19. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen, praise the Lord. Glory to God. Sa Tagalog po. Pagkabasa ayon po sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, talata po 19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan at kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Glory and glory to God. Opo mga minamahal. Maniwala tayo dito mga minamahal. Amen. Dahil Diyos ang may sabi. Pupunuan niya ang lahat ng ating mga pangangailangan ayon sa kanyang kasaganahan. Ayon sa kanyang kaluwalhatian mga minamahal kay Kristo Jesus. Kaya wala pala tayong dapat ipag-alala.
Wala pala tayong dapat alalahanin, mga minamahal, habang tayo ay lumalakad sa tinatawag na journey. Wala tayong dapat alalahanin. Kasi kung babalikan natin si Moses and the Israelites, mga minamahal, wala silang ipag-alala dapat doon sa kanilang paglalakbay. Amen? Biruan mo, mga minamahal, within 40 years, mga minamahal, sa kanilang paglalakad, ang kanilang mga anak lumalaki. Ang kanilang mga sandalyas, hindi, mga minamahal, nabubutas. Lumalaki ang kanilang mga pa, lumalaki din ang kanilang mga sandalyas. Amen? Ang kanilang mga suot, mga minamahal, hindi rin na paano. 40 years alalahanin natin, mga minamahal. Kung sila'y nagugutom, umuulan ang mana mula sa langit. At sila'y pinapakain. Amen? Kung sila'y hinahabol ng kaaway sa panahon ng gabi, nandidiyan ang haliging apoy na gumagabay at pumapatnubay sa kanila. Ibig sabihin, para hindi maligaw ang kanilang landas sa kanilang patutunguhan. Amen? Sa araw naman, mga minamahal, habang hinahabol sila sa kaaway, nandidiyan, anong haligi yun, mga minamahal? The pillar of clouds. Nandoon nakikita, mga minamahal ko, upang makapagpapatuloy pa rin sila sa kanilang paglalakbay habang tayo'y nabibigatan, habang tayo, mga minamahal kong mga kapatid, ay sinusubok sa ating pananampalataya. Nandiyan ang haliging apoy, ang Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon upang gumagabay sa atin at hindi mawawalay ang ating mga landas. Kung tayo ay nasa kasaganahan, nandoon pa rin ang haliging pillar, mga minamahal kong mga kapatid, of clouds, mga minamahal, upang hindi tayo matatabunan sa pagpapala na ating tinatamasa. Amen? Upang ang ating mga lakad ay tungo pa rin patunta sa kanyang kaharian. Ganun, mga minamahal kong mga kapatid, ang ipinoprovide ng ating dakilang Diyos na buhay upang ang kalakasan ay ating may maintain sa araw-araw nating paglalakbay. Kung tayo'y nagugutom, mana, mga minamahal, na mula sa langit, ipapaulan sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, kung naniniwala tayo doon, na ginawa yun ang mahal na Panginoon, bakit hindi tayo maniniwala ngayon, mga minamahal? Na sa ating mga pangangailangan, kung tayo lang ay nagpapatuloy, Diyos ang mag-supply. Sa ating mga kailangan, kung tayo ay nagpapatuloy, Diyos ang magpapalakas. Sa ating mga kabigatan, kung tayo'y magpapatuloy, Diyos ang magpapagaan. Bakit mo pasanin ang hindi mo makakaya? Ibigay yan sa mahal na Panginoon. At makikita mo kung ano ang kawakasan ng pagtitiwala mo sa Diyos na buhay. Glory and glory to God. Hallelujah. Kung mababalikan natin, mga minamahal, ang last na mapupuntahan ng mga Israelita, si Moses at ang Israelita, sinunod na, mga minamahal, ng mga kangga at karwahin ni Parao. Handa silang pupuksa sa mga Israelitang ito. Kung titingin sila sa likod ng diyan ng mga sundalo ni Parao, kung titingin sila dito sa kaliwa, nandiyan ang kabundukan. Kung titingin sila dito, mga minamahal, nandiyan ang mga pagsubok. Kung titingin sila sa harapan, nandiyan ang dagat. Mapulang dagat ang nandiyan. Ano ang magagawa natin? Ano ang magagawa nila? Ngunit si Moses, nasabi dito, "For my God strengtheneth me." Iniunat ni Moses ang kanyang kamay kasama ang rad ng mahal na Panginoon. Doon itinututok sa Red Sea, mga minamahal. At ang Red Sea na yan ay ang dagat, mga minamahal, na napakalalim, humihiwalay papunta sa kanan at sa kaliwa. At ang dagat ay natuyo, mga minamahal kong mga kapatid. Amen. At habang natutuyo ang dagat, sila ay nagmamarcha patungo just to cross the Red Sea, mga minamahal. Amen. Kung ating mababasa yan, kung ating mapag-alaman yan, kung ating gugunitahin yan, mga minamahal, hindi ba sapat yan, mga minamahal, na magpapalakas sa atin, sa ating mga kahinaan? Sapat na yan, mga minamahal. Hallelujah.
Sapat na yun. Ang dagat na napakalalim, naging tuyo dahil sa kapangyarihan at sa kanyang kalakasan. At habang sila ay papunta roon, mga minamahal kong mga kapatid, habang ang mga Israelita ay nagmamarch just to cross the Red Sea, mga minamahal, ang mga sundalo ni Parao, unti-unting sumusunod sa kanila. Ano ang pakay? Upang silang lahat ay ibuwal at itumbak. Ang mga problema at suliranin at kabigatan natin na sumusunod sa atin, kumakaway sa bawat yugto at sandali sa ating mga buhay. Ano ang pakay? Upang itumba din tayo sa ating pananampalataya. Ngunit hindi tinitingnan ng mga Israelita ang mga sundalo ni Parao. Patuloy ang kanilang paglakad. Mabilis ba? Mahina. Mahina ang kanilang paglakad dahil sila ay mahihina. Ngunit sa kanilang pagkahinaan, mga minamahal kong mga kapatid, Diyos ang nagpapalakas ng kanilang mga hakbang. Amen. Hanggang sila po ay naparoon sa kabilang dako. Nung naparoon sila sa ibang dako, mga minamahal, ang ibig sabihin, kanila nang napaglagpasan ang tinatawag na mga kabigatan at kahinaan. Hindi natin malalagpasan ito kung tayo, mga minamahal, ay susuko. Hindi natin malalagpasan. Bakit nila nalalagpasan? Kasi kahit na sila ay mahina, mga minamahal, ipinagpapatuloy ang mga hakbang nila sa dakilang Diyos na buhay. At nung nanduduna sila, another level na naman sa pakikipagbaka. Ngunit ang mga tinatawag na mga sundalo ni Parao, habang sila'y sumusunod, ang anong sabi ng mahal na Panginoon? Makikita mo ngayon kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Diyos. Ang mga sundalong ito ay nakikita mo, ngunit hindi mo na makikita kailanman. Anong ginawa ng mahal na Panginoon? Habang sila ay nasa kalagitnaan ng napakalaking dagat, mga minamahal, ibinalik ng mahal na Panginoon ang dagat na tuyo, mga minamahal kong mga kapatid. Nagiging ocean na naman, mga minamahal. Kaya ang lahat ng sumusunod, silang lahat ay nabuwal, silang lahat ay namatay. Ganun na ganun ang sitwasyon natin. Ang lahat ng sumusunod sa atin, mga problema, kabigatan, persecutions, mga minamahal kong mga kapatid, ibuwal yan lahat sa mahal na Panginoon dahil siya ay totoong malakas. For the sake of His elect. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Glory and glory to God. Last verse po, mga minamahal. Romans chapter 8, verse 35, 38, and 39. Hallelujah. Hallelujah. The book of Romans chapter 8, verse 35, 35 to 39. 38, and 39. Okay, 35, 38, 39. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po. Hallelujah. Dito po sa pagkabasa sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, talatang 35, laktaw sa 38 at 39. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian, o ang kapihasan, o ang pag-uusig, o ang kagutuman, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? 38. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Praise the Lord. Glory and glory to God. Hallelujah. God bless po. Hallelujah. Kung maniniwala tayo dito, mga minamahal, buo ba ang ating pagtitiwala sa salitang ito, mga minamahal? Hallelujah. Praise the Lord. Walang magkakapaghihiwalay sa atin, mga minamahal. Kahit na ang tribulation, mga minamahal, hindi makapagpahiwalay sa atin, sa ating pag-ibig ni Kristo. Dahil malakas ang kanyang kapangyarihan para sa atin. Distress, mga minamahal, hindi. Persecutions, mga minamahal, hindi. Kagutom, hindi. Kaya nga may fasting eh.
Di po ba mga minamahal? Ang tinatawag na pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, lalo na itong pag-ayuno mga minamahal, simple lang ito mga minamahal. Ang iyo bang lingkod, hindi karapat dapat. Ang tinatawag na pag-ayuno, lalong-lalo na kung ang trabaho mo ay mabigat, napakahirap. Amen po ba mga minamahal? Ang may trabaho dito mga minamahal, tayong lahat nagtatrabaho, alam natin ibig sabihin doon. Nagtatrabaho ka, ang lakas mo ay binubuhos mo mga minamahal. Pagkatapos sa oras ng kainan, hindi ka kakain. Ang kakainin mo, magpupuri ka lang. Pagkatapos ng break mo, balik ka naman sa trabaho. Ibubuhos mo naman ang lakas mo. Pagkatapos mga minamahal, kung mga kapatid, magbe-break kayo. Pagkatapos, balik na naman sa trabaho mga minamahal. Di po ba mahirap? Ngunit ang sabi ng mahal na Panginoon, For I can do all things. For I can do all things. For Christ strengtheneth me. Ang lahat ng bagay pala mga minamahal kong mga kapatid. Ang tinatawag na kabigatan, doon nalulugod ang mahal na Panginoon kung ito'y iyong gagawin mga minamahal. Dahil kung ikaw mga minamahal sa ating paglilingkod, easy lang mga minamahal, baliwala. Amen po ba mga minamahal? Hindi masama na easy ang ating buhay. Hindi masama na pinagpapala tayo. Ngunit ang sabi ng mahal na Panginoon, if you wanna follow me, take up your cross. Ano ang cross na yan mga minamahal? Sa pagtatrabaho mo na nabibigatan ka, sa pagtrabaho mo na ikaw ay nahihirapan at napapagod, huwag kang kumain. Bakit? Para mapalugdan mo ang mahal na Panginoong Hesukristo. Amen? Ginawa mo ang bagay nito hindi para sa iyo, kung hindi para ang kaluwalhatian ng mahal na Panginoon ay bababa sa atin mga minamahal kong mga kapatid. Amen? Di po ba mga minamahal kong mga kapatid, mabigat? Lalong-lalo na sa hindi po alam ang tinatawag na pag-aayuno. Pero mga minamahal kong mga kapatid, totoo ang sinasabi ng mahal na Panginoon. For Christ strengtheneth me, mga minamahal. Magmula mga minamahal sa napakababang oras sa umaga, papuntang alas 12, mga minamahal kong straight yan mga minamahal. Ang kalakasan ng mahal na Panginoon, para kang lumulutang, para kang mga minamahal kong mga kapatid, hallelujah, isang tao mga minamahal kong mga kapatid, na walang pagod. Amen? Bakit? Kasi sinusunod mo, pinagtatrabaho mo, mga minamahal. Pag sinabi mo mahirap at hindi mo magtatrabaho, lalo kang mahihirapan. Pero pag sinabi mo mahirap, ngunit gawin mo, mga minamahal kong mga kapatid, ay magagawa mo. Dahil si Kristo ang magpapalakas sa iyo. Glory and glory to God. Pagbalik sa trabaho, mga minamahal, lumalakas na naman. Hanggang sa pag-uwi, mga minamahal, umiiyak ka. Bakit? Bakit mo nagagawa yan? Dahil sa sinasabi ni Kristo, mga minamahal, na ang aking lakas ay sapat na para sa iyo. Bakit? Dahil ginagawa mo. Hallelujah. Umpisa pa lang ng laban, mga minamahal, pag sumuko tayo, wala tayong mapapala. Ngunit umpisa pa lang ng laban, mga minamahal, nagpapalakas ka. Tayong lahat ay tinatawag na more than conquerors sa harapan ng mahal na Panginoong Jesus. Glory and glory to God. Ako na lang magbasa dito, mga minamahal. Revelation chapter 3 verse 19 and 21. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and I will sup with him and he with me. Sa mga oras na ito, kung tayo ay nasa kalagitnaan ng pagsubok, kumakatok ang mahal na Panginoon sa ating mga puso. At kung tayo ay makinig sa Kanya at siya ay ating papapasukin, siya ay papasok at sasalo sa ating pagkain. Ang ibig sabihin, mga minamahal kong mga kapatid, hindi tayo mauubusan ng lakas. Hindi tayo mabubusan, mga minamahal kong mga kapatid, ng pakikibaka. Dahil sabi ng mahal na Panginoon, siya ay kasalo natin sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, mga minamahal. Kaya ang bawat isa na nandito sa mga oras na ito, tanggapin natin ng buong buo ang kanyang ipinag-uutos
atin, mga minamahal. Gawin natin ang kanyang kalooban. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Batid ng mahal na Panginoon na tayo'y naghihina. Batid ng mahal na Panginoon na tayo'y nahihirapan. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, ang mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba ay aalis ka pa? Alam mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko'y tinay mamahinga. Ulo mo'y ihilig sa aking titig, titig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kita iniibig. Anak, napapagod ka ba? Hallelujah, hallelujah. Sa iyong paglilingkod, ikaw ba'y naghihina? Batid ko ang iyong nadarama, ang mga paghihirap mo at ang luha. Ngayon ba ay aalis ka pa? Alam mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ihilig sa aking dibdib, pitik ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y namahinga. Ulo mo'y ihilig sa aking dibdib, bitig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sakit ako na mayakap ka, at sa bibingan ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahihin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko. Ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang iyong nais ay ibibigay sa'yo. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay
Hallelujah, praise the Lord, glory and glory to God. Nalalaman ng mahal na Panginoon ang lahat sa ating mga buhay. Kahit nasa